Gab, kausapin mo ako. Bakit ayaw mo akong kausapin? Dahil guilty ka sa mga ginagawa mo sa akin? Buksan mo ang pinto. Galit na sinipa ni Jennifer ang kwarto nila ni Gab. Habang si Gab naman ay nagmamadaling pumunta sa pinto ng kwarto dahil hindi na tumigil si Jennifer sa kasisipa ng pinto nila. Hindi ko na kayang itago sa'yo. Gusto ko nang tapusin ang relasyon natin, sabi ni Gab. Bakit? Anong kasalanan ko sa'yo? Gab, bakit ang bilis mong magbago? Ganito na lang ba kadali? Parang isang araw lang tayong nagsama? Napaka-unfair naman, Gab. Bakit ang dali mo lang sabihin na ayaw mo na? Ano bang ginawa ko? Naguguluhan na ako. Napakagulhol na iyak ni Jennifer habang si Gab naman ay iniiwasan siyang tingnan sa mata nito. Kaya nagmadaling kinuha ni Gab ang susi ng sasakyan at bigla na lang itong umalis nang hindi nagpaalam kay Jennifer. Pumunta sa kasino si Gab kung saan una silang nagkakilala ni Camila para magpalabas ng kanyang saloobin. Pare, ang tagal mong hindi nakapasyal dito. Kabisado na kita. May problema ka, no? Tanong ng kanyang kaibigan. Meron nga, pero hindi lang naman yan ang pinunta ko dito. Gusto ko ring dalawin ang mga tao dito sa lugar na ito. Sagot ni Gab sa kaibigan. Nagkita naman sila ng kaibigan ni Camila na si Erica. Magkaparehong pangalan din ng kaibigan ni Jennifer. Gab, napasyal ka. Nasaan nga pala si Camila? Tanong ng kaibigan nito. Hindi ba kayo nagkikita, Erica? Tanong niya sa kaibigan ni Camila. Hindi pa nga, masyadong busy ako sa trabaho at siya rin busy sa pag-aalaga kay Tintin. Nga pala, kumusta na si Tintin ngayon? Tanong ni Erica sa kalagayan ni Tintin. Maayos naman si Tintin at si Camila naman, nasa bahay siya ngayon, ang nag-aalaga sa anak namin. Sagot ni Erica. Mabuti naman kung ganon. Pag may oras naman ako, dadalawin ko silang dalawa. Okay lang ba, Gab? Paninigurado ni Erica. Aba, syempre. Walang problema sa akin. Basta ikaw, Erica. Welcome na welcome ka doon. Sagot ni Gab. Maiwan muna kita, Gab. May hahatid pa akong order ng mga guest. Pagpapaalam ni Erica. Walang problema sa akin, Erica. Sagot ni Gab. Pambihira, pare. Kayo talaga ang nagkatuluyan ni Camila. Iba ka talaga, pare. Kantsaw ng kaibigan ni Gab na si Wilson. Oo nga, kami nga ni Camila. Hanggang sa huling wala nang iba. Seryosong sagot ni Gab. Naman, ikaw talaga. Si Gab ang matalik kong kaibigan na matinik sa chicks. Nagbago ka na talaga, pare. Lalong-lalo na dahil may anak na ako kay Camila. At hindi ko talaga siya iiwan pa ulit, sagot nito sa kaibigan. Akala ko may bago ka ng nobya. Kasi nakita ko kayo sa magazine. Jennifer yata ang pangalan ng babae. Sagot ng kaibigan ni Gab. Yan nga ang pinunta ko dito. Gusto kong makapag-isip ng maayos. Naaawa naman ako kay Jennifer kasi naging mabait naman siya sa akin at napamahal na. Pero talagang mas mahal ko talaga ang mag-iina ko. At mas nangingibabaw talaga ang pagmamahal ko sa kanila. Kwento ni Gab. Alam mo, sa akin lang, pare, ha? Sasabihin ko ang totoo sa kanya. Kahit masaktan pa siya kasi mas mahirap yung nagsasama kayo sa isang bubong tapos hindi nyo naman mahal ang isa't isa. Or ikaw, wala nang pagmamahal sa kanya. Mas masasaktan siya. Kung patatagalin mo pa, mas lalong masasaktan siya. Ako mas pipiliin kong magsabi na lang ng totoo. Yon ang advice ko sa'yo. Advice ni Wilson. Tama ka nga, pare.
Dapat sabihin ko na talaga ang totoo sa kanya. Kung sino talaga yung mahal ko at pipiliin ko. Sabi nito sa kanyang kaibigan. Yan pare, yan ang sinasabi ko sa'yo. Magpakalalaki tayo. Dahil hindi pwedeng namamangka sa dalawang ilog ang isang totoong lalaki. May isang salita, kantsaw ng kanyang kaibigan. Grabe ka pare. Hindi naman ako ganon. Talagang nangyari lang talaga ang lahat ng ito. Dahil nagkita kami ulit ni Camila. At lalong-lalo na nung malaman ko na may anak na ako sa kanya. Kami naman ni Jennifer, hindi ko alam na mahal ko pa rin pala si Camila. Siya pa rin pala ang nasa isip ko. Hindi ko alam na hindi pa rin pala siya nawawala sa puso ko. At higit sa lahat, mahal na mahal ko ang anak ko. Ayaw kong lumaki siyang walang ama. Paliwanag nito sa kaibigan. Pero pwede namang piliin mo si Jennifer. Pwede ka namang magbigay ng sustento sa bata. Pero kung mas mabigat talaga si Camila, para sa'yo, mas mabuti nang itigil mo na ang relasyon mo kay Jennifer. Kasi mas lalong lalala ang lahat. Mas mabuting palayain mo ang isa para hindi siya makulong sa isang sitwasyon at na maging maligaya kayong lahat. Matatanggap rin naman ni Jennifer. Darating din ang araw matatanggap ni Jennifer ang lahat. Matagal nga lang, dagdag pa ni Wilson. Matagal pa yan bago mangyari. Alam kong hindi agad-agad matatanggap ni Jennifer. Mataas din yung pinagsamahan namin. At aaminin ko na pamahal din si Jennifer sa akin. At lalo na si Mama at Papa. Botong-boto sa kanya. Alam kong mahihirapan akong ipakilala ang mag-ina ko sa mga magulang ko. Kasi gustong-gusto talaga nila si Jennifer. Pero wala siyang magagawa. Kasi ang pipiliin ko ang pamilya ko talaga. Kahit pa itakwil ako nila bilang anak. Mas pipiliin ko yung pamilya ko. Mas pipiliin ko yung makasama ko ang mag-ina ko. Sabi ni Gab. Iyan ang tama pare. Yan ang totoong lalaki. Mabuting pag-isipan mo yung mga desisyon mo. Para wala kang pagsisihan kung mas matimbang sa'yo si Camila. Si Camila na talaga yon. Ang mas nararapat mong gawin ngayon ay magsabi ka na ng totoo. Mong nararamdaman at maiintindihan din naman yan ni Jennifer. Kasi kayo naman talaga yung unang nagkarelasyon. Nagkahiwalay lang kayo dahil gusto ng mga magulang mo na doon ka na sa Amerika tumira. Dahil gusto nilang makapag-asawa ka ng mayaman. Ganun pare, mukhahin ni Wilson. Pero alam kong mahihirapan talaga ako. Lalong-lalo na kay Mama. Si Jennifer talaga ang gusto nilang makatuluyan ko. Yung mahirap Pero ako talaga ang dapat mamili. Ako yung makikisama, hindi sila. Sabi pa ni Jennifer sa kaibigan.